Dinagsa ng mga aplikante ang idinaos na Kalayaan Job Fair na handog ng lokal na pamahalaan ng Pasig sa ika-126 na taon ng Independence Day kahapon. Kasabay nito ay ang Project Angel 3 na layong wakasan ang child labor sa bansa. Ang okasyon na pinangunahan ni Mayor Vico Soto na isinagawa sa SM East, Barangay Santa Lucia at dinaluhan din ni Vice Mayor Dodo Jaworski, Councilor Simon Romulo Tantoco, Konsehala Angelo De Leon, mga kinatawan ng Department of Labor and Employment o DOLE, DSWD o Department of Social Welfare and Development at ng Pasig Peso o Public Employment Service Office. Mahigit 5,000 vacancies ang alok na trabaho para sa mga job seekers mula sa 60 kumpanya at employers na nakilahok dito. Maliban sa mga job seekers ay dumalo ang 50 child laborers at 50 benepisyaryo sa Livelihood Project at TUPAD program. Sa ating mga employers, nandito po 60 employers ang kasama po natin ngayon. Salamat sa pakikilahok sa ating job fair kasama ng DOLE. Sa mga aplikante na nagsisimula na pong pumila dyan, sigurado mamaya-maya mas marami pa ang darating. Sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa ng DOLE, congratulations po sa inyo. Gaya ng sabi ko po sa inyo kanina, sana patuloy na lumago ang inyong mga nasimulang negosyo. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa mga tumulong sa atin sa programa ng Department of Labor and Employment. Sa mga magulang, sa mga kabataan natin, sana makatulong ang programa ng pamahalaan sa inyo. Kami naman po ay buo rin ang suporta sa programa ng nasyonal at may mga hakbang din po tayo. Siyempre, nakakatuwa po dahil ngayon nakikita natin na malago ang ekonomiya sa lungsod ng Pasig. Sa lokal na ekonomiya natin mula nung pandemya na ang daming nagsara, mga mall katulad nito ay hindi makapag-operate na maayos. Ngayon po, pag tinignan natin yung datos, maganda po ang sitwasyon. At kami naman po, trabaho namin sa lokal na pamahalaan, gaya na nabanggit na rin naman kanina, ay i-connect ang private sector, ang mga nagnenegosyo, ang mga employer, at yung mga nangailangan ng trabaho, mga nag-a-apply para maging empleyado ng mga kumpanyang ito. Kaya sa mga aplikante po natin dito sa Kalayaan Job Fair, we wish you all the best. Good luck po. Sana marami po tayong HATS kung tawagin o hired on the spot. Congratulations in advance. Nakakatuwa po itong programang ito dahil sa Araw ng Kalayaan. Nagse-celebrate po tayo ng hindi lang ng ating pagmamahal at pagkakaisa bilang mga Pilipino, pero higit dyan, meron din tayong pagkakataon ngayon na maghanap ng trabaho, makahanap sana ng trabaho. May mga benepisyaryo tayo sa Project Angel 3, meron tayong mga benepisyaryo din sa mga maliliit na negosyo na sana lumago, no, sa pamamagitan at suporta ng ating Department of Labor and Employment, no. Gusto ko rin siyempre magbigay ng shoutout sa mga companies na nandito po. Salamat sa inyong pagsama sa programang ito. Marami mo nag-a-apply sa lokal na pamahalaan ng Pasig. Halos 10,000 mayor ang ating mga empleyado sa City Hall. Pero since binuksan po ni Mayor yung ating job applications sa lahat, no, through online, mahigit na 20,000 na yata nag-a-apply ng trabaho sa lokal na pamahalaan. Kailangan po natin maintindihan na ang pamahalaan ay nandyan para tumulong sa private sector. Ang pribado po, siya po ang nagbibigay ng lakas sa ating pamahalaan. So sa ating mga kababayan, imbes na maging pangarap natin magtrabaho sa pamahalaan, sa private po tayo magtrabaho. Today, we have more than almost 5,000 available jobs sa 61 kumpanya na nandito pa lang. Hindi po totoo na walang trabaho sa merkado. Kailangan lang natin magsipag, magtiyaga, maghanap ng trabaho. Ang pribado ang nagbibigay lakas sa pamahalaan. Palakasin natin ang partnerships na ganito. Papasalamat kami sa DOLE National, pagbaba ng programa mula sa ating national government. And of course, ay lokal pamahalaan Pasig ay handa under the leadership of Mayor Vico na magbigay ng pagkakataon, ng magbigay ng mga oportunidad sa ating mga mahal na Pasigueño. We really push job fairs kasi at least pag may ganitong event,
alam natin na it's sustainable jobs yung nabibigay natin sa ating kapwa Pasigueño. Maganda rin dito sa mga ganitong programs, andito na rin yung mga iba't ibang government agencies tulad ng NBI, SSS, etc. Kung ano yung mga kailangan nating aplikante, one-stop shop na siya. So, mas convenient para sa lahat. Iba rin talaga pag sa isang mall ginagawa itong mga ganitong programa kasi magandang facilities, mas komportable at accessible. Ako personally, alam naman din ng karamihan, bago po ako maging counselor, naging employee rin po ako sa private sector. So, nung pagka-graduate natin mula sa kolehiyo, hirap din naman tayo nung time na yun eh. Kaya yung ginawa nating technique nun, nagpasa tayo sa iba't ibang kumpanya. Siguro, nung time na yun, if I remember correctly, nasa 10 yung pinasahan kong iba't ibang private companies. Pero ang reality niyan, 2, 1, o minsan wala ngang tatawag. Main message ko sa ating mga naghahanap ng trabaho, don't put your eggs in one basket. Kung maaari, magbigay lang tayo sa iba't ibang kumpanya. Parang sales yan eh. Minsan makakaswerte tayo kaagad, pero minsan hindi rin tayo makukuha. So ano lang, pasa lang tayo ng pasa ng resume. Tapos kung sakaling meron nang tumawag sa kanila, pero isip nila yung bakanting trabaho, hindi naman yun yung expertise nila o hindi nila pinag-aralan, ako suggestion ko, tanggapin na lang din natin kasi ako tulad nung naging experience ko dati, mall operations yung una kong naging trabaho. Hindi ko naman talaga napag-aralan yun kasi kasama nun yung construction, etc. Pero as long as you have good mentors within the company, as long as you have good camaraderie amongst your colleagues, matatawid mo rin eh. And then eventually magagamay mo rin yan. Kung meron kayong mga vacancies, you're free to with the peso department, at least mas marami kayong ma-cover na potential employees. So, it's basically coordination between the LGU and the private sector. Alam mo, I think ito, hindi lang kasi ito job fair. Isa siyang naging proyekto ng parang hitting 3 birds with 1 stone. Isang makasaysayang umaga na kasama ang DOLE, kasama ang peso, meron din tayong kasama sa DSWD at syempre yung mga private sectors na kasama natin na unang-una nagbigay sa ating mga na-rescue na child laborer at ang proyektong Angel Tree. Bukod doon, meron ng DOLE na livelihood program na binigyan nila ng Bangkabuhayan Showcase na sila rin po ang humiling. Isa rin po pala yun sa requirements sa pag humingi kayo sa DOLE ng livelihood program, kayo yung magbibigay ng proposal. So, isang magandang panukala yon kasi at least sila mismo yung gumagawa ng parang business proposal nila. And then after that, nagkaroon ng magandang balita mula kay Ma'am Jeline from Peso, nakasama na rin sila for profiling ng tupad. Kaya bukod doon sa ating syempre mga job seekers, job employers na talaga namang makikita nating lumalakas ng lumalakas dito sa lungsod ng Pasig. Sobrang makasaysayan siya kasi parang hindi lang sa pagbibigay ng trabaho, hindi lang sa paghahanap ng trabaho, kundi merong charity, merong livelihood and all rolled into one na talagang makikita nating buhay na buhay ang kalayaan dito sa Pasig City. Sa mga beneficiaries, lalong-lalo na ng tupad livelihood, isa lang ho talaga ang hinihiling namin, sana mapalago nila yung negosyong binigay sa kanila. Ito naman ay pagpapakitang pagbabalik ng pagpapasalamat kasi minsan sila rin ang humiling, sila rin ang kailangan magsumikap at nakita sana nila na nasa likod nila ang Pasig City Government. At syempre sa mga job seekers, huwag ho sana silang magsawa at hopeful nga kami na sana mas maraming hiring on the spot sa HOTS ngayong araw na to kasi talaga naman makikita natin na hindi kulang ang trabaho, hindi rin kulang ang naghahanap ng trabaho. Kailangan lang ho talaga ng sipag at tiyaga. So far, mukhang maayos naman ang ating program. Marami rin po tayong aplikante na dumadating. And of course, masaya po yung ating mga child laborers, pati yung mga parents of child laborers na nabigyan ng livelihood at saka ng mga kaunting tulong para po sa kanilang panimula para maiwas sa ating pagtatrabaho. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong program para i-commemorate ang ating Independence Day at umaasa po na ang DOLE NCR at of course ang City Government of Pasig na itong araw na to ay simula ng kalayaan para po sa lahat, hindi lang po sa mga aplikante kundi para po sa mga child laborers natin.
Sa Project Angel 3, lahat po sila ay na-profile po ng DOLE mula po sa Papamamarisan Field Office. So sila po yung nag-profile and then sila po yung inimbitahan, bumaba po sila per barangay and continuous po ang ating program. Last year, nagbigay tayo ng 50 and then sumunod po nung November is 100. Ngayon po, another 50 po na na-profile ng child laborers po ang bibigyan natin. Sa mga beneficiaries, sana i-prevent na natin na tayo ay pumunta ulit doon sa pagtatrabaho dahil supposedly po ang mga bata talaga ay sadyang dapat nag-aaral, naglalaro. Yan po, iparanas po natin para sa mga magulang, iparanas po natin sa mga kabataan yung ganitong opportunity kasi hindi po sila habang buhay na bata. Let them enjoy their childhood. Ngayon yung mga job applicants po, umaasa tayo na ating mga partner companies na nagkukumahog, sumali sa ating mga job fairs, na i-open po nila ang kanilang mga plantilla or open positions para po sa mga Pasigueños na naghahanap ng trabaho. We always participate naman and collaborate with our partner with LGU Pasig and DOLE NCR. With LGU Pasig, we have an existing partnership through Mayor Vico. We have a MOA signed by Mayor Vico and our Regional Director, Attorney Michael Joseph Lorico, for the SHIELD program. About the SHIELD program, we provide grants for our identified child laborers, and we are on process of doing that through the City Social Welfare and Development Office, Ma'am Tess Briones. And we will process the grants identified to identified child laborers within the Pasig City. Una, sila po ay kailangan mabigyan natin ng orientation, lalo-lalo na ang mga magulang. Kailangan po natin silang mabigyan ng tamang orientation pagdating po sa children's rights. So alam natin na kapag identified as child laborer, usually dala lang po talaga ng kahirapan kaya sila ay nalalagay sa ganyang sitwasyon. Alam po natin na government po talaga ang dapat magbigay din ng tulong sa kanila. Dahil sa kahirapan at sa kanilang kagustuhan ding matulungan ang kanilang mga magulang, so nai-involve sila sa pagtatrabaho at an early age. Dapat sila ay nasa school. Binibigyan din natin ng orientation ng mga magulang na ang kanilang mga bata ay walang obligasyon para sila ay magtrabaho para sa pamilya. Dapat obligasyon po yun ng mga magulang. Binibigyan po natin ng mga livelihood assistance ang mga magulang ng mga batang identified as child laborers. We are attached agency po ng DSWD NCR po. So we are more on advocacy, dissemination, information dissemination sa mga LGUs po natin. Katulong po natin ng DSWD and DOLE NCR po. So we advocate from barangay level to local council para doon ma-end po natin yung child labor po. I know mahirap yung pinagdadaanan nila ngayon, yung experience nila as child laborer, and also for the parents din kasi nakikita nila yung mga anak nila na sa murang edad is kailangan magtrabaho dahil wala namang magagawa yung parents din if sila ay walang kakayahan din na magtrabaho. So walang choice yung bata na magtrabaho kumayod para sa pamilya nila. But karapatan ng bata na makapag-aral, matuto, ma-enjoy yung pagkabata nila. So sama-sama po natin, LGU, Local Council for the Protection of Children, at up to the barangay and the national government po. Sama-sama po nating protektahan ang mga karapatan ng bata po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.